Nang mamatay ang kanyang mga magulang ay si Alvin Barameda ang dumamay sa kanya. Kaya nga nahulog ang loob niya dito. Kahit na sinasabi ng mga kamag-anak niya na hindi makakabuti sa kanya ang lalaki at ang yaman lang na habol ng kanyang mga magulang ang gusto nito. Ngunit hindi niya sila pinakinggan kaya labis ang pagsisisi ni Feliz nang malaman na matagal na pala siyang niloloko ng lalaki. May babae na pala itong mahal simula nang lapitan siya hanggang sa maging mag-asawa na sila. Isang araw, pauwi na siya sa kanila para ayusin ang lahat dahil makikipaghiwalay na siya sa asawa nang bigla na lamang may lalaking dumukot sa kanya. Pinapirma siya nito sa isang annulment paper at dokumento para mapunta sa asawa niya ang lahat. Medyo sinuswerte pa si Elise dahil nagawa niyang makatakas at pumara ng sasakyan. Isang Diego Espinosa ang tumulong sa kanya at tutulong rin upang siya ay makapaghiganti sa kanyang walang-yang dating asawa, maging sa kabit nito. Sigurado ka na ba sa gusto mong mangyari? Mahinang natawa si Elise sa naging tanong ni Diego. Ngayon mo pa talaga ako tinanong kung kailang sisimulan ko na ang lahat? Napapailing niyang sabi bago sumimsim ng wine sa wine glass. I was just... Alam ko na malaki ang naitulong mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yung Diego, pero kaya ko ang sarili ko at sasabihin ko naman kapag kailangan ko ng tulong mo. Just promise me na kapag nakuha mo na ang paghihiganting gusto mo, titigil ka na at babalik na tayo sa ibang bansa. Ngumiti pagkatapos tumango. Marunong akong tumupad ng usapan. Tsaka niya saglit na hinagkan sa labi si Diego. Sa ngayon ay alam niya lang ay ginagamit niya ang lalaki. Siguro may nararamdaman na rin siya para kay Diego pagkatapos ng mga naitulong nito sa kanya. Ngunit hindi pa ganoon kalalim. Ang importante sa kanya ngayon, makaganti muna sa dating asawa at makabawi kung ano ang kinuha nito sa kanya. Umalis si Diego sa mansyon, kaya nang makaalis ang lalaki, siya naman ang sumunod. May gusto lamang siyang puntahan. Matagal na rin simula noong huli siyang makapunta doon. Bago niya pa nalaman na niloloko lamang siya ng lalaking akala niya, mahal talaga siya. Ngunit ang yaman lang pala na naiwan sa kanya ang talagang nais. Ganun pa rin ang lugar na naabutan ni Feliz. Ang restaurant ay walang masyadong nabago sa design. Mabuti pa ang lugar hindi nagbabago. Samantalang ang mga tao, sadyang kay bilis na magbago. Ma'am, may I know what is your order? Tanong ng waitress na lumapit sa kanya. Ngunit hindi nito nakuha ang atensyon niya, kundi ng isang pamilyang masayang kumakain, ang mag-asawa na sinusubuan ng anak. Kung ibang pamilya iyon na nagsasaya, ay talagang matutuwa siya ngunit hindi. Madalas ba sila dito? Turo ni Feliz sa pamilya. Ang pamilya ng dati niyang asawa, si Alvin kasama si Carla. Si Carla na ewan niya kung bakit pumayag na lokohin siya ng boyfriend nito noon at pinaabot pa na maging mag-asawa sila ni Alvin. Ultimo maging kabit basta lamang maloko siya at makuha ang nais sa kanya. Opo, paborito na din po kasi ng anak nila ang mga pagkain dito. Mahina siyang natawa sa sinabi ng waiter. Naalala niya pa na siya ang nagsabi kay Alvin tungkol sa lugar na yun. Bakit po ma'am? Nagtatakang sabi ng waitress. Wala naman. Aniya, tsaka nag-iwas ng tingin. Maya-maya pa nang muli niyang lingunin ng mag-anak, nag-aayos na paalis sa mga ito. Wala na sa harapan niya ang waitress dahil inaayos na nito ang tungkol sa in-order niyang juice. Wow, ang saya naman. Masaya ang asawa niya kasama ang pamilya. Habang siya ay hindi, kaya pinapangako niya sa sarili niya na sisirain niya ang pamilya nito, lalo na ang mag-asawa. Nawala na ng ganang kumain si Feliz, kaya bumalik na siya sa mansyon ni Diego. Tsaka niya tinawagan ng lalaki. May kailangan ka ba? Mabuti na lang at wala akong importanteng meeting. May empleyado ka bang pwedeng ipasok sa kumpanya ng dati kong asawa na maaaring akitin ito? Sekretary, ganun. Tanong niya kay Diego. Why? What are you planning? Kuryosong tanong ni Diego sa kanya. Gusto ko lang namang masira sila ng bago niyang asawa. Masira silang dalawa. Simple niyang sagot na parang normal lang ang gusto niyang mangyari. Si Pia, pwede siya. Kilala niya si Pia. Matagal na itong sekretarya ni Diego. Mapagkakatiwalaan si Pia. Bukod doon ay talagang kaakit-akit. Great, papuntahin mo siya dito para makausap ko siya.
Tumango lamang ang lalaki bago siya nito sinunod. Tinawagan ni Diego ang kanyang sekretarya. Sa tuwing naaalala niya kung anong itsura ni Feliz noong tinulungan niya ito noon, naaawa pa rin siya sa babae, kaya nga ngayon ginagawa niya ang lahat upang mapasaya ito. Ang gusto lang naman ito ay makaganti sa dati nitong asawa na niloko lang pala ito. Kung ito ang makakapagpasaya sa babae ay handa siyang tumulong. Thank you so much. Tsaka siya hinagkan ni Feliz sa labi. Tapos na nitong makausap si Pia at alam na ng babae ang gagawin. Dahil wala nga si Pia sapagkat may pinagawa sila dito, kumuha siya ng bagong sekretarya. Ayaw niya namang magselos si Feliz kahit pasabihin na wala pa naman itong nararamdaman sa kanya. Pero para sa kanya, napaka-importante na ni Feliz kaya nga ginagawa niya ang lahat para ito ay matulungan. Napangiti naman si Feliz. Iniisip niya palang na maaaring dahil kay Pia ay masira sina Alvin at Carla. Talagang nagsasaya na ang kanyang puso. Matatapos na ang tinatamasa mong saya, Alvin. 'Cause I'm back. Tsaka siya mahinang tumawa. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon nito sa sandaling sila ay magkita? Siguro ay parang nakakita ng multo. Iniisip niya pa lang, talagang natatawa na siya. Bakit siyang uunahin mo na asikasuhin? Gayong ako ang nauna dito. Inalam niya ang lahat tungkol kay Carla Barameda, ang bagong asawa ng dati niyang asawa. Kaya ngayon ay nasa isa siyang clothing shop at namimili ng damit. Pero imbis na ito ang unahin ng sales lady ay siya ang inuna. Hindi dahil sa hindi patas ang mga ito, kundi iyon ang inuutos niya na sinunod naman ito. Siguro'y dahil na rin sa kagipitan at kung ang katulad lang din naman ng babae, mabuti pang ihuli na. I'm sorry, Mrs. Barameda, pero saglit lang daw po si Mrs. Espinosa at aalis na rin. Gusto niya lang talaga na inisin ng babae. Sinabi niya lang na siya si Mrs. Feliz Espinosa para hindi makilala ang kanyang apelyido kahit na ang totoo ay hindi pa naman sila kasal ni Diego dahil sa ngayon tinutulungan pa lang siya nito. Marami din naman akong binibili dito, di ba? At hindi mo ba kilala ang asawa ko? Nagmamalaking sabi ni Carla. Oo, mayaman ang asawa nito. Maraming pera. Ngunit ang malaking porsyento nun, kinuha lang sa kanya. Higit na mayaman ang pamilya niya sa mga Barameda. Ngunit dahil kay Alvin, naging lumago ng lumago ang mga ito. Sorry po, hindi na naituloy ng sales lady ang sasabihin dahil sinampal ito ni Carla na kinaawang ng labi niya at hindi pa talaga nakontento. Pagkatapos na sampalin ng sales lady, siya naman ang inaway. Ngunit gano'n na lamang ang gulat na to nang humarap siya at nakilala naman ng babae ang mukha niya. Feliz? Halos magkanda utal-utal ito. Kumusta? Masaya ba? Masaya bang maging bagong asawa ng dating asawa ko? Tanong niya sa babae na hindi agad makasagot. Halata talagang nabigla at hindi iyon inaasahan. Bakit? Paano? Hindi nito malaman ang itatanong. May sasabihin pa sana ito kaso may bigla na lamang tumawag sa babae. Kaya naman iniwan na muna siya para sagutin ang tawag. Doon naman niya sinagawa ang pag-alis. Hahayaan lang naman niya na mabaliw ito sa labis na kakaisip. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi maiwasang mapangiti ni Feliz. Siguro ay labis-labis na takot na ang nararamdaman ni Carla ngayon, pero kulang pa ang takot na yun. Kumpara sa takot niya noon nang bigla na lamang may mga lalaking dumukot sa kanya. Han, Alvin? Matapos sa shop na iyon, dumiretso si Carla sa kumpanya ng asawa. Kumpanya na alam niyang hindi naman talaga dito, kundi dapat ay kay Feliz, sa dati nitong asawa na niloko nito. Si Feliz na noon ay walang kaalam-alam, pero muli niyang nakita na ngayon ay ibang-iba na. Ano bang nangyayari sa'yo? Tawag ka ng tawag. At bakit namumutla ka? Nahihiwagaan na tanong ni Alvin. Si Feliz. Yun lamang ang kanyang nasabi. Mahinang natawa si Alvin sa kanya. Si Feliz? What about her? Takot lang nun na magpakita pa ulit. Sabi nito, hindi nais paniwalaan kung ano man ang nais niyang sabihin. Nakita ko siya. Hinawakan niya pa sa magkabilang balikat ang asawa at halos alug-alugin niya ito para lamang siya'y paniwalaan. Tell me the truth. Gumamit ka ba ng bawal na gamot? Si Alvin na hindi pa rin naniniwala. I'm telling the truth.
Paano kung bumalik siya para makaganti sa atin? Paano anong gagawin natin? Paano kung sirain niya tayo? Ang pamilya natin, ang anak natin. You're just tired, Carla. Tatawagan ko na ang driver at ipapasundo kita. May sasabihin pa ulit sana siya kaso nga lang sinigawan na siya ng asawa kaya hindi niya na nasabi pa kung ano man ang nais sabihin ng mga oras na iyon. Samantala si Feliz ay tinawagan si Fia kung kamusta ang pagtatrabaho nito kay Alvin. Nang bumalik daw ito dala ang kape na pinatimpla ni Alvin, naabutan na nag-aaway ang mag-asawang Alvin at Carla. Kaya inisip niyang baka siya na nga ang pinagtatalunan ng mga ito. Hindi na nga daw ito napansin ni Carla. Sige, salamat. Aniya at pinatay ang tawag. Bumalik siya sa shop at hiningi ang kopya ng CCTV. Ang ginawang pagsampal ni Carla sa sales lady. Kung ikakalat niya yun, talagang sisikat ang babae at masisira si Alvin kaya walang pagdadalawang isip niyang pinapost iyon sa isang account ng mga maid. Tsak na mabilis na sisikat ang babae at maging si Alvin, masisira ang pangalan. Natawa na lamang siya nang mabilis na kumalat ang video. Ang galing talaga ng mga tao. Buong maghapon tuloy siyang masaya. Natigil nga lamang siya sa kakatawa nang maalala niya na naman ang tungkol sa video dahil dumating si Diego. Napanood ko yung video. It's great na wala ka doon. Hindi ko idadamay ang sarili ko. Sabi niya kay Diego. I know. Ang inaalala ko lang kasi dapat sinasabi mo sa akin kung may lakad ka. I'm sorry. Lumapit siya sa lalaki at yumakap dito. Mabuti na lang talaga na pagdating sa kanya. Marupok si Diego. But I think deserve naman ng babaeng yun dahil masama ang ugali niya. Diba? Sabi niya pa at mahinang natawa. Galit na galit si Alvin sa asawang si Carla dahil sa kumalat na video. Panay na nga ang iyak ng anak ng dalawa dahil naririnig ang mga magulang na nag-aaway at nagsisigawan pero hindi magawang kumalma ni Alvin. Believe me, Alvin. Nandun si Feliz kanina kaya ako nagawa yun dahil nandun siya at ininis niya ako, nandun siya. Paulit-ulit na sinasabi ni Carla sa asawa. Ngunit hindi pa rin siya nito pinapaniwalaan dahil hindi nasakop ng video si Feliz. Talagang sa kanya lang at yung sa mga sales lady. Walang Feliz, okay? Wala na siya. Kaya stop. O baka naman natatakot ka lang. Mapanghamon na sabi ni Carla sa asawang si Alvin. Anong ikakatakot ko sa babaeng utu-utu at mahal na mahal ako? Baka nga kapag bumalik yun patawadin pa ako. Tumatawa pa ang lalaki pero si Carla napapailing na lang. Bahala na ito. Basta siya, sinabi niya na. Nang araw na iyon, inis na inis si Feliz. Hindi daw pinapansin ni Alvin si Pia. Kahit anong gawin ni Pia, hindi nagpapaakit ang lalaki na labis niyang kinaiinis. Kung ganun ang nangyayari, paano na lamang ito magkakasira at ang asawa? Mukhang nag-aaway lang ang dalawa pero kailanman hindi lolokohin ng mahal na asawa. Nakakatawa lang. Sa bagay, iba ang nararamdaman nito kay Carla at sa kanya noon kasi sa kanya wala naman talaga't nagpapanggap lang. Ang aga mo naman atang bumalik. Kanyang sabi ng maaga nang umuwi si Diego. Guess what kung sino ang makakamiting ko mamaya? Sino naman? Si Alvin, ang ex-husband mo. Bigla siyang nawala ng imik na ikinataka ni Diego. Hey, wag mong sabihin na may nararamdaman ka pa sa kanya. May kung ano sa boses na tanong ni Diego. Para bang ang gusto lang na isagot niya, wala o nagkakamali ito. Wala na no, at kung meron man galit at puot yun. Aniya na ikinatango nito. I think it's time na sumama ka. Hindi pwede, masyado pang maaga. Sinang-ayunan naman ng lalaki ang kanyang sinabi. Bago muling umalis, hinagkan pa nito ang kanyang noo. May iba rin kasi siyang plano ng araw na yun. May iba siyang pupuntahan. Sinabi niya sa driver na dalhin siya sa St. Jude Catholic School kung saan doon lang naman pumapasok ang anak nila Alvin at Carla. Siyempre inalam niya ang lahat kung saan pumapasok ang bata. Nagpakilala lang naman siyang tita ng bata kaya naman nagawa niya itong sunduin. Sino po kayo? Nasaan po sila mami at daddy? Takang-taka ang bata. Ngumiti naman siya. Busy kasi sila mami at daddy mo. Sama ka na muna sa akin ha? Tumango naman ang bata na ikinangiti niya. Igagala lang naman kita.
Tatakutin ko lang ang mga magulang mo. Bulong niya sa sarili, pero sinigurado naman niya na hindi iyon narinig ng bata. Laking pagtataka ni Diego kung bakit bigla na lamang nawala sa focus ang kanyang kausap. Parang may nawawala hanggang sa naintindihan niya na ang anak nito ang nawawala. Upang malaman kung may kinalaman ba dito si Feliz, tinawagan niya ang babae. Mula sa kabilang linya, rinig niya ang isang bata na sarap kumain. Nasa'yo pala ang anak nila. Sobrang taranta na ng dati mong asawa. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Feliz sa kabilang linya. Nakakaawa naman. Ibabalik ko na nga ang anak nila. Agad niya ring pinatay ang tawag matapos makausap si Feliz. Baka paghinalaan pa siya. So what happened? Kunwari ay taka at wala siyang alam sa nangyayari sa lalaki sa naging klase ng paraan ng kanyang pagtatanong. Nawawala kasi ang anak ko sa school. Hinahanap naman na siya ng asawa ko at ng mga tao doon. Sobrang halata talaga na nag-aalala ito. Pero business is business at mukhang iyon ang mas matimbang sa lalaki. Bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap. Mabuti pa'y unahin mo ang anak mo. Aniya at tumayo na. Natuwa naman ito't mabilis na nakipagkamay sa kanya tsaka dali-daling umalis. Samantala si Feliz, binalik na ang bata sa eskwelahan tsaka dali-dali ding umalis. Anak! Tuwang-tuwa si Carla dahil naibalik na ang anak niya at ni Alvin. Ngunit hindi mo makikitaan ng kahit anong takot ang bata kaya hinintay niya na lamang na ito ay magkwento. May babae po, pinasyal niya po ako, binili niya rin po ako ng food, she's so nice po. Sa sinabi pa lang nito na babae, talagang kinikilabutan na siya. Sinong babae? I don't know her po eh. Mas lalo lamang tuloy nagpanik si Carla, lalo na nang dumating na ang asawang si Alvin. Labis din itong nag-aalala para sa kanilang anak, kaya naman sinuri agad nito ang bata. May babae daw na kumuha sa kanya. Sabi ko naman kasi sa'yo bumalik na siya. Kulang na lamang ay maiyak si Carla. Pero si Alvin ay hindi pa rin naniniwala o pilit niya lang talaga na itinatanggi na pwedeng magbalik si Feliz at natatakot siya na harapin ang tungkol sa katotohanan iyon. Walang Feliz. Alvin, bakit ba ayaw mong maniwala? Kaya sana ay magkita na kayo para paniwalaan mo na ako. At ito ang sinasabi ko sa'yo. Ibang-iba na siya sa dati. Hindi niya pa rin pinaniwalaan ang sinabi ni Carla. Para sa kanya, mananatiling ganoon si Feliz. Isang uto-uto, mukhang manang at pangit na manamit na si Feliz. Hindi niya nga alam kung paano niya ito napakisamahan noon. Para naman may magsilbing gabay sa kanya, dumalaw si Feliz sa puntod ng mga magulang ng sumunod na araw. Alam niya naman na naiintindihan siya ng mga ito o kung nagagalit man ang mga ito sa ginagawa niya, gusto lang naman niya na maibalik ang dapat na para sa kanya at magbayad ang dapat na may kasalanan. Kukunin ko lang ang kinuha niya na iniwan niyo para sa akin, Mama, Papa. Huling mga salitang binitiwan niya bago talaga tuluyang umalis at nilisan ni Feliz ang puntod ng kanyang mga magulang. Nang umagang iyon, magkausap sila ni Diego sa mansyon. Iba talaga ang lalaki dahil ibinibigay nito sa kanya ngayon ang hindi maibigay ni Alvin noon. Gusto kanyang makilala. Ako gusto niyang makilala? Nahihiwaga ang sabi niya kay Diego. Nabanggit ko sa kanya na may GF na ako at gusto niya ring makilala mo na ang asawa niya. Malakas siyang natawa sa sinabi ni Diego. Ang galing naman talaga ni Alvin. Proud na proud sa bago nitong asawa. Proud na proud kay Carla. Soon ihaharap mo ko sa kanya. Ang sabi niya na lamang, tumango lamang si Diego at halatang sinangayunan ng kanyang sinabi. Sumama siya kay Diego papunta sa kumpanya nito. Nakayakap ang isang braso nito sa kanyang bewang habang sila ay papasok. Panay ang bati sa kanya ng mga empleyado. Sobrang halata na nagagandahan ng mga ito sa kanya at talagang namamangha dahil noon lang siya nakita ng mga ito at ilang taon din kasing nawala si Diego sa Pilipinas. Pinatakbo nito ang kumpanya sa ibang bansa habang tinutulungan siya doong makabangon. I think they like you so much. Well, they supposed to. Sabi niya na lang kaya napangiti si Diego, tsaka siya nito hinagkan sa labi. Oo kasi bagay na bagay tayong dalawa at kung kukontra sila, madali lang naman silang tanggalin sa trabaho. Pabirong sabi ng lalaki sa kanya.
Mahina niya tuloy itong nahampas. Bago tuluyang umalis doon dahil may pupuntahan pa siya, humalik muna siya sa pisngi ni Diego. Paalis na sana si Feliz, kaso'y nakita niyang magkakasalubong silang dalawa ni Alvin, kaya naman mabilis siyang nagtago sa isang tabi para hindi siya nito mapansin. Hindi pa iyon ang tamang oras para makita siya nito. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makitang nakapasok na ito sa opisina ni Diego. Ano naman kayang kailangan nito? Siguro'y tungkol sa negosyo. Sa bagay wala namang iba pa, diba? Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala na siyang kahit na ano pang nararamdaman para kay Alvin, bukod sa galit at pagsuklam dahil sa ginawa nito sa kanya nun, at hindi na magbabago pa ang nararamdaman niyang yun. Kung pwede lang napalayasin ni Diego si Alvin sa kanyang opisina, ang lalaking nanakit sa babaeng minamahal niya ngayon ay ginawa na niya. Ngunit hindi naman niya pwedeng gawin yun. Dapat ay manatiling nasa ayos ang lahat. Hindi agad nito pwedeng malaman ng tungkol sa pagbabalik ng dati nitong asawa at may kinalaman siya doon. Bakit wala ka man lang picture ng GF mo dito? Ayaw na ayaw niya sa lahat ay yung pinapakailaman siya, kaya talaga namang nakakainis ang lalaki. Sabihin na nating ayaw ko siyang maagaw sa akin. Sabi niya na lang kaya natawa si Alvin. Siguro ay sobrang ganda ng GF mo. Ngumiti si Diego. Yes, she is. Soon you will meet her. Napangiti naman ng lalaki sa kanyang sinabi. I can't wait to meet her. Siya din naman ay hindi makapag-intay na magkita ang mga ito at maipakita ni Feliz na hindi na ito ang babaeng nagawang lokohin at utuin ng lalaki noon. Sama-samang naghahapunan ang pamilyang Barameda. Pansin ni Alvin na tahimik ang asawang si Carla, na ikinakatuwa niya naman dahil hindi na nito binabanggit pa ang tungkol kay Feliz na bumalik daw para wala na rin silang pag-awayan. Pumunta ako kanina sa opisina mo't naabutan ko ang bago mong sekretarya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may bago pala? Saglit pa ay bigla siya nitong tinanong ng ganun. Mabuti na lang talaga at mabilis na natapos ang anak nila sa pagkain kaya naipahatid niya na ito sa kanilang kasambahay. She's just my new secretary and nothing else. Ngayon mo pa ba iisipin na lolokohin kita gayong may anak na tayo? Tanong niya sa babae na wala namang naisagot agad. Para lambingin ito, nilapitan niya ang asawa habang nakaupo at niyakap. Kayo lang ng anak natin ang mahal ko, okay? Ikaw lang. Tumango lamang ang asawa na ikinangiti niya. May sasabihin pa sana ito, ngunit medyo nainis na siya na baka may mabanggit na naman ito tungkol kay Feliz kaya pinutol niya na kung ano man ang sasabihin ito. Hindi na babalik si Feliz. Takot lang nun. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Carla sa kanya para makapagpahinga na rin silang dalawa. Mabilis na nilang tinapos ang kanilang pagkain. Kinabukasan ay maagang pumasok si Alvin. Madami kasi itong kailangan na tapusin na trabaho at kung magpapalate siya, hindi niya matatapos iyon kaya kailangan talaga'y maaga. Sa tuwing binabati siya ng mga empleyado, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang kumpanyang iyon ay dating pagmamay-ari ng mga magulang ni Feliz, ngunit ngayon ay napasa kanya na. Nang makarating sa kanyang opisina, naabutan niya doon ang sekretaryang si Pia. Hindi niya maipagkakaila sa sarili na maganda si Pia. Kaakit-akit ito ngunit loyal siya kay Carla, lalo pat may anak na rin silang dalawa ng babae. Kaya naman napakagago niya kung magagawa niya pang manloko. Isa pa, hindi tulad si Carla ni Feliz na ginamit niya lang nun. Sir, coffee po gusto niyo? Tanong sa kanya ng babae. Ngunit ang atensyon niya wala sa sinasabi nito kundi nasa katawan ng babae dahil kasi sa suot nito kitang-kita niya ang napakaganda nitong katawan. Yun na lamang ang kanyang nasabi. Nakahinga lang siya ng maluwag nang iwan na siya ng babae. Napangiti na lamang si Feliz dahil this time maganda ang ibinalita sa kanya ni Pia. Napapansin na daw ito ni Alvin. Mukhang nagagawa na nitong akitin ng kanyang dating asawa. Naniniwala siyang malapit na. Malapit nang matukso si Alvin kay Pia hanggang sa masira na ang pamilya nito. Tsaka niya babawiin ang lahat ng kinuha nito para sa kanya. Masisira ko din ang pamilya mo, Alvin. Tsaka niya ininom ang lamang juice ng basong hawak.
Naisip ni Feliz na puntahan ng kanyang tita na noon na hindi niya pinaniwalaan nang sabihin nito maging ng asawa nito na hindi makakabuti ang isang tulad ni Alvin sa kanya. Dahil kay Alvin, nawala ng mga ito ng pwesto sa kumpanya at napatalsik dahil wala na rin siya. Kaya naniniwala siyang kailangan niyang humingi ng tawad sa mga ito lalo na sa pagiging tanga niya noon. Sino po sila? Takang tanong ng isang kasambahay dahil pagbukas nito ng pinto ng gate, siya ang bumungad. Dito ba nakatira si Risa Santos? Hindi niya maiwasang kabahan. Hindi niya alam kung anong dapat na sabihin sa tita niya kapag nagkaharap sila. Kung anong klase ng paghingi ng tawad ang kanyang marapat na gawin. Dito nga po, bakit niyo po hinahanap? Ako si Feliz, pamangkin niya. Pagpapakilala niya dito. Tila ba hindi kumbinsido ang kasambahay kaya iniwan na muna siya nito sa labas at sasabihin na daw muna sa amo. Sa pagbalik nito at muling pagbukas ng gate, kasama na ang tita Risa niya na buong akala niya magagalit sa kanya na sa tingin niya ay deserve niya naman. Ngunit hindi iyon nangyari. Masaya akong malaman na ligtas ka. Natutuwang sabi nito kasabay noon ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ng ginang. I'm sorry po tita. I'm so sorry po. Puno ng paghingi ng tawad niyang sabi sa tiyahin. Hindi mo kasalanan kung magaling lang talagang manloko ang lalaking yun. Tara, dun tayo sa loob. Natutuwa ako na marunong ka nang mag-ayos ngayon. Noon pa man ay maganda ka na iha. Ngunit mas maganda ka ngayon. Napangiti na lamang si Feliz sa sinabi ng tiyahin. Nang mawala ka, mabilis kaming napatalsik sa kumpanya ng magaling mong asawa. Pinakita niya pa sa amin ng mga dokumento na nagpapakita na ipinasa mo sa kanya ang lahat. Makikitaan ng galit ang kanyang tiyahin, ngunit naiintindihan niya ito. Miski siya ay mas gugustuhin niya na sa mga ito na lamang sana napunta ang kumpanyang iyon kaysa kay Alvin. Pero ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nawala? Wala na rin kasing nagtanong pa noon kung anong nangyari sa'yo o kung bakit nawala ka na lang bigla dahil siguro sa natakot sa asawa mo. Hindi ko na siya asawa, tita. Nung dinukot ako, may pinapirmahan sa akin na annulment papers para maghiwalay na kaming dalawa. Kasama doon ang pagpapasa ko sa kanya ng lahat ng minana ko sa aking magulang. Maging ang kumpanya na hindi ko alam kung paano niya naayos ang lahat ng yun. Pagkukwento niya sa tiyahin na mas lalo lamang sumidhi ang galit sa dati niyang asawa. Kung ganun ay sinong tumulong sa'yo? Si Diego. Busy lang po siya kaya hindi ko na isama. Pero ibang-iba po siya kay Alvin. Ibang-iba po siya. Nakakatuwa naman kung ganun. Napangiti pa ang kanyang tiyahin. Huwag po kayo mag-alala. Kukuhanin at babawiin ko sa kanya ang lahat hanggang sa wala nang matira sa kanya at sa pamilya niya. Pangako niya sa tiyahin na napatango na lamang. Kaagad ding umalis si Feliz sa bahay ng kanyang tiyahin. Mahirap na't baka may makakita pa sa kanya at malagay pa sa komplikado ang lahat. Muli siyang nakatanggap ng update mula kay Pia. Sinabi nito sa kanya na talagang nadadala na sa pangaakit nito si Alvin at talagang konti na lang ay bibigay na. Napangiti na lang siya. She can't wait. Talagang tama na pinadala niya si Pia. Pinuntahan mo ang tita mo kanina? Yes. Simpleng sagot niya kay Diego. Nasa hapag na sila at nagdi-dinner. Bakit hindi mo ko isinama para naman nakilala ko siya? You're busy. Next time isasama na kita. At nabanggit na rin naman kita sa kanya eh. Napangiti ang lalaki sa kanyang sinabi. Really? Tila ba hindi ito makapaniwala? Tumango siya kaya parang mas lalo lamang itong nagdiwang sa nalaman habang siya napapailing na lamang. Natutukso na daw si Alvin kay Pia. Dahil nagiba ang usapan at parang hindi gusto ng lalaki ang topic, mabilis na nagbago ang mood nito. That's good. Tila ba pilit na nitong sabi. Hey, sorry, iniba ko ang usapan. Sabi niya na lang kay Diego tsaka tumayo para yakapin ito kahit na nakaupo pa ito at hindi pa tapos kumain. Tsaka siya bumalik sa kanyang kinauupuan at itinuloy ang pagkain. Napangiti na lamang siya nang makita na parang namumula si Diego dahil sa kanya. Kunwari pa marupok din naman pagdating sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nangyayari na ang lahat na ayon sa kung ano nga ba ang nasa plano niya. Napangiti na lamang siya nang makita ang pictures na isinend ni Pia sa kanya.
Si Alvin iyon at ang babae. Magkatabi sa iisang kama at makikita talaga na isang kumot lamang ang tumatabing sa katawan ng dalawa. Magaling talaga si Pia. Habang pinagmamasdan ng mga larawan, napapangiti na lamang siya sa sandaling ipakita niya yun kay Carla. Tiyak na magkakasira na ang dalawa. Ngunit hindi pa. Hindi niya pa iyon gagawin. Gusto niya munang magamit iyon para maging panakot kay Alvin sa sandaling magkita sila dahil nararamdaman niyang malapit na. Malapit na silang magkaharap. Great! Sira kayo ng asawa mo kapag nakita niya to. Si Feliz na malawak ang ngiti sa kanyang labi. Umuwi si Alvin na may kaba sa kanyang dibdib. Paano na lamang kapag nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa nangyari sa kanya at sa sekretaryang si Pia? Tiyak na magagalit sa kanya si Carla at baka ilayo pa nito ang kanilang anak kaya hindi nito dapat na malaman. Bakit late kang nakauwi? Tanong ng kanyang asawa na kagagaling lamang sa may kusina. May tinapos lang. Pilit siyang umakto ng normal sa harap nito. Sige, magbihis ka na muna. Tumango lamang siya at sinunod si Carla. Nakita niya na lamang ang sarili na nasa loob ng kwarto nilang mag-asawa at palakad-lakad. Paano kung magsalita ang kanyang sekretarya? Ano na lamang ang gagawin niya? Napamura na lamang si Alvin. Natigil lamang siya sa pagmumura nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Han, nakahanda na, ikaw na lang ang hinihintay namin. Sabi sa kanya ng asawang si Carla. Sumunod na siya dito. Habang pababa sila, nakaakbay pa siya dito. Sinalubong sila ng kanilang anak na may malaking ngiti sa labi. Pinilit na umakto ni Alvin ng ayos sa harap ng kanyang pamilya kahit pa alam niya sa sarili na may mali siyang ginawa. Natuwa si Feliz nang malaman na magkakaroon ng event at dadalo doon ang mga kilalang businessman sa bansa. Kaya kasama doon si Diego at syempre alam niyang dadalo rin doon si Alvin. Tiyak na magtatagpo ang landas nilang dalawa doon. Isinama siya ni Diego doon pero hindi siya malapit dito. Hindi sila magkadikit. Lumayo siya rito para hindi malaman ng iba na siya ang kasama ni Diego. Para kung sakaling magkita man silang dalawa doon ni Alvin ay hindi nito malaman kung sino ba ang nagsama sa kanya sa event na yun. Mabilis na nahagilap ng kanyang mata ang dating asawa. Magaling talaga itong makipag-usap sa mga tao. Katulad na lamang kung paano siya nito nilapitan noon at ikinomfort gamit ang mga purong kasinungalingan nitong salita na nagpadala naman siya pero ngayon ay hindi na. Kumuha siya ng isang baso na may lamang wine sa tray na dala ng gumagalang waiter tsaka siya uminom ng kaunti doon. Nagkunwari siyang tila ba may hinahanap hanggang sa nakabanggaan niya si Alvin at natapon dito ang wine na laman ng dala niyang baso. What the? Hindi na nito naituloy ang sasabihin nang siya ay makilala. Feliz? Halos magkanda utal-utal ito at hindi malaman kung ano ba ang sasabihin. Surprised to see me here? Pabiro niyang sabi. Napuno ng galit ang mata nito. Siguro ay dahil sa pagkatapon ng wine sa suot nito at nasira na ang forma. Pero patas lang naman sila dahil galit rin siya dito. Kaso nga lang ay dahil sa ginawa nito sa kanya nun at walang-wala kumpara sa kung anumang inis na nararamdaman nito para sa kanya. Sinong nagsama sa'yo rito? Bakit ko naman sasagutin ang tanong mo? Pangiinis niya sa lalaki na dahil sa inis, madiin na hinawakan ng kaliwang kamay niya na may hawak na baso. Kaya gamit ang kamay na walang hawak, mabilis niyang sinampal si Alvin. Mabuti na lang at may music sa paligid at busy ang mga tao sa kani-kanilang business kaya hindi sila napansin. Hindi mo na ako masasaktan pa. Saglit na dumilim at nawalan ng ilaw pero hindi naging sagabal iyon para malaman niya kung saan pupunta at para makapagtago kay Alvin para naman mapaisip ito. Hindi makapaniwala si Alvin sa kanyang nakita. Ang ex-wife niya ay nasa isang event kung saan naroon siya. Mabuti na lang pala't hindi niya sinama si Carla dahil kailangan na rin ito na asikasuhin ng anak nila. Mabilis niyang inilibot ang tingin sa paligid ngunit hindi na nahagilap pa ng mata niya si Feliz. Wala na ito doon. Nasaan na ang babaeng yun? Napapamura pa siya. Kung ganun ay nagsasabi pala ng totoo ang asawa nang sinabi nito na nakita nito si Feliz at bumalik. Tama rin si Carla na malaki na ang pinagbago ng dati niyang asawa
dahil hindi na ito duwag at sobrang tapang na. Pero hindi sapat yun dahil hindi niya hayaan na sirain siya nito. Kung kailangan na ipadukot niya ito sa sandaling muli niya itong makita at ipapatay, handang-handa niyang gawin yun. Bigla ka na lang nawala, nagkita na ba kayo? Dahil umalis siya sa event at umalis na agad si Diego, naabutan siya nitong umiinom ng wine. Yes, and guess what? I slap him pero para sa akin, kulang pa yun kumpara sa ginawa niya sa akin nun. Tuluyang lumapit sa kanya si Diego at inago sa kanya ang iniinom. You should rest. Hindi talaga agad mawawala yan. Pero ang mahalagay naging matapang ka na, diba? Tumango na lamang siya rito. Sabay sila ni Diego na tinungo ang ikalawang palapag ng bahay. Kahit kailan, hindi pa sila nagtabi sa isang kama. Batid niya na nirerespeto siya nito ng sobra. Pwede bang samahan mo ko? Aniya sa malambing na boses sa lalaki. Hindi ito agad nakasagot, ngunit hindi niya na nahintay pa ang magiging sagot nito. Hinila niya ito papasok sa kanyang silid, tsaka niya isinarado ang pintuan. Magbibihis lang siya saglit ng pangtulog, habang si Diego naman nanatili sa loob ng silid ni Feliz. Mabuti na lang talaga at mabilis itong kumilos na nagawang pumunta sa silid nito para makapagbihis. Hindi naman pwedeng hindi siya magpalit, lalo pat makakatabi niya si Feliz. Pagbalik niya sa silid ng babae, saktong kalalabas lamang nito ng banyo. Suot ang maikling pantulog. Napalunok na lamang siya. Napakaganda talaga nito sobra. Talagang kahit sino ay mahuhulog. Kahit noon pa kaya nga hindi niya alam kung bakit ito nagawang gaguhin ng walang kwentang Alvin na iyon. Matulog na tayo. Aya nito at nauna nang humiga sa kama. Tsaka nito tinapik iyon na nagsasabing tumabi na siya sa babae. Nang makahiga siya sa tabi ni Feliz, kaagad na yumakap sa kanya ang babae. Ipinikit ang mga mata at wala pang ilang minuto, nakatulog na ito. Napangiti na lamang siya. Masaya siyang komportable na talaga ito sa kanya. Ipinikit na rin ni Diego ang kanya mga mata at natulog. Kinabukasan, nagising si Feliz na wala sa kanyang silid si Diego, kaya pala wala na siyang niyayakap. Pero nang maalala niya kung gaano siya kabilis nakatulog dahil katabi niya ito, ay napangiti na lamang si Feliz. Babangon na sana siya para mag-ayos ng sarili nang biglang bumukas ang pinto ng silid na iyon at iniluwa ang lalaking hahanapin niya sana. May dala itong almusal para sa kanya o para sa kanilang dalawa. Kung sa kanya lang kasi ay parang masyado namang madami, kaya naman nasisiguro niya na parang sa kanilang dalawa yun. Kahit kakagising mo pa lang, napakaganda mo pa rin. Bolero? Yun lamang ang kanyang nasabi. Mahina lamang itong natawa. Tutungo na sana siya sa banyo para mag-toothbrush muna. Kaso nga lang, mabilis na naibaba ni Diego ang tray na may lamang almusal sa kama. Tsaka siya nito sinundan at iniharap siya nito. Magkaharap na silang dalawa, kaya naman halos hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Lalo na lamang nang mabilis na sakupin ng labi nito ang kanyang labi. Hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Mabilis na napatakip sa kanyang bibig si Feliz, pero mahina lamang na natawa ang lalaki sa naging reaksyon niya. Nang umagang iyon, masaya silang nag-almusal. Sinusubuan pa nga siya ni Diego na parang bata, kaya bilang ganti, parang bata niya naman itong pinapainom ng tubig. Pinangako niya tuloy sa sarili na matapos lang ang paghihiganti niya, walang pagdadalawang isip na mamumuhay siya ng tahimik kasama si Diego. Hindi na nawala pa sa isipan ni Alvin ang muling pagkikita nila ng dati niyang asawang si Feliz. Ngunit ang labis na nagpapaisip sa kanya kung sino ang tumulong dito. Sa ilang taon na nawala ito ay natitiyak niyang may tumulong dito. Pero sino at bakit ito nagbalik? Para ba gumanti sa kanya o bawiin ang lahat sa kanya na hindi niya naman nahayaan na mangyari? Sir, eto na po yung coffee nyo. Mapang-akit na sabi ni Pia sa kanya matapos nitong ilapag ang baso na may lamang kape sa ibabaw ng kanyang mesa. Parang gusto niyang may mapagbuntunan ng galit ng kanyang nararamdaman, kaya walang pagdadalawang isip siyang umalis sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair at siniil ng halik si Pia. Hindi niya na talaga kaya. Hindi naman malalaman ni Carla, kaya pwede niyang gawin yun. Hindi ka naman magsasalita sa asawa ko, di ba? Tanong niya sa babae habang patuloy ang paghalik nito kay Pia. No sir, ayoko naman na matigil ito.
Malanding saad nito sa kanya. Napangiti na lamang si Alvin. Good girl. Yun na lamang ang kanyang nasabi. Dinala niya sa secret room sa office niya si Pia at doon nila pinagsaluhan ng babae ang init ng kanilang mga katawan. Walang sawa niyang inangkin ng babae. Kaya naman siguro niyang mapagsabay ang lahat. Ang pambababae at mapanatili sa tabi niya ang kanyang mag-ina at ang pag-handle sa kanyang kumpanya. Pati na rin ang tungkol kay Phyllis na hanggat wala pa itong ginagawang hakbang, hindi naman siguro siya dapat na matakot. Naisipan ni Carla na dumalaw sa kanyang minamahal na asawa dahil parang masyado na itong nagiging busy at nawawala na ng time sa kanya. Pinasundo niya na nga lang sa maid ang anak nila para mapuntahan niya si Alvin pero hindi niya inaasahan ng makikita. Sa nakatagong kwarto sa opisina nito, nakita niya na magkatabi ang kanyang asawa at ang sekretarya nito. Nakayakap pa ang babae kay Alvin at hindi siya tanga o bobo para hindi malaman kung ano ba ang nangyayari. Kung ganun ay kailan pa siya nito niloloko. Ngunit hindi niya magawang sugudi ng dalawa o magawang sumigaw man lang para magising ang mga ito. Tahimik siyang umalis ng opisina at paglabas ng kumpanya. Doon nagsipatakan ng kanyang mga luha, luhang dulot ng labis-labis na sakit. Bakit ba hindi niya naisip na maaaring gawin ni Alvin sa kanya ang ganun? Nagulat na lamang si Carla nang may sasakyan na tumigil sa kanyang harapan at nang bumukas ang bintana noon, halos manlaki ang mata dahil si Phyllis pala ang sakay. Get in, may kailangan akong sabihin sa'yo. Anito, tsaka bumaba ang driver nito para siya pagbuksan. Nagsasabi na pumasok siya sa loob ng sasakyan at tabihan ng amo nito sa may passenger seat. Ayoko, sabi niya sabay iling. Tsaka patuloy na naglakad paalis. Tungkol to sa asawa mo, kay Alvin. Napangiti na lamang si Phyllis habang katabi niya sa loob ng sasakyan si Carla. Halatang galing ito sa pag-iyak. Siguro'y naabutan ng asawa at si Pia na ginagawa ang bagay na yun. Bakit ka ba talaga bumalik? Para ano maghiganti sa amin? Akala niya ay mananatili itong tahimik, ngunit bigla na lamang pagalit na nagtanong. What if I said yes? Pero alam mo Carla, pwede naman na kay Alvin lang at hindi kayo madamay ng anak mo. Yun lang ay kung tutulungan mo ko. Kaya ito ang tanong ko sa'yo. Handa mo ba akong tulungan? Hindi ako tanga para tulungan ka. Hindi nagustuhan ni Phyllis ang naging sagot sa kanya ng babae. Pero bago nito tuluyang hayaan na lisanin ng babae ang sasakyan, binigay niya dito ang mga pictures na sinend sa kanya ni Pia. Mga patunay na ginagago ito ni Alvin. Tignan niya na lamang kung hindi ito makipagtulungan sa kanya. Great job, Pia. Nakita kong umiiyak kanina ang asawa ni Alvin. Mukhang dadalawin sana ang asawa ngunit iba ang nakita. Natutuwang sabi ni Phyllis kay Pia na sa bahay ito ni Diego. Thanks ma'am, sulit naman po ang ibinabayad ninyo ni sir sa akin. Tumingin pa ito kay Diego na nasa kanyang tabi lang. Basta, patitigilin din naman kita kapag okay na. Sige po, paalis na ako. Paalam nito sa kanya. Tumango lamang siya at hinayaan na itong umalis. Nag-aalala ako kay Pia. Paano kapag nalaman ni Alvin na padala ko ang babae para matukso talaga siya? So patitigilin mo na siya? Mabilis naman na umiling si Phyllis. Hindi pa tapos ang lahat. Pero pwede naman na sabihin ko sa kanya na tanggi-tanggihan niya muna si Alvin, di ba? Pero isa lang ang nasisigurado na soon, tutulong na rin sa atin si Carla dahil may alam na ito. Napatango lamang si Diego. Matapos makaluto ng maid ng kanilang hapunan, sabay na silang kumain. Hindi lingid sa kaalaman ni Phyllis na pinagmamasdan siya ni Diego, kaya naman nang magtama ang mga mata nila, nginitian niya ito. Mabilis naman na nag-iwas ng tingin ng lalaki na para bang kinilig. Hinihintay ni Carla ang pag-uwi ng asawang si Alvin. Baka may ginagawa na naman siguro ito kasama ang sekretarya, kaya hindi agad makauwi. Pati nga anak nila hinahanap na ito, kaya naman napapailing na lamang si Carla. Bakit ka na naman late? Galit niyang tanong sa asawa. Pwede ba Carla, pagod ako? Kung galit siya, ay parang mas galit ito kahit na kung tutuusin ay siya ang mas may karapatang magalit dahil sa nalaman at nakita niya. Umamin ka nga sa akin. May babae ka ba? Niloloko mo na ba ako? Huwag kang magkakamali, Alvin, dahil ilalayo ko sa iyo ang anak natin. Umaasa siya na aaminin na lamang nito sa kanya ang pagkakamali
at hihingi ng tawad dahil handang-handa naman siyang patawarin ito. Ngunit hindi iyon ginawa ng lalaki. Ito pa ang nagalit sa kanya. Sinandal siya nito sa may pader at doon ay sinakal. Ano ba, Alvin? Nasasaktan ako. Habang pilit na tinatanggal ang pagkakasakal nito, ngunit tila ba walang naririnig ang lalaki at nagmistulang bingi, kaya halos hindi na siya makahinga nang pakawalan siya nito. Tandaan mo to, Carla. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Kayo ng anak natin. Hindi pwede. At dali-dali siyang iniwan para tunguhin ang kanilang silid sa itaas. Doon na lamang nagsipatakan ang kanyang mga luha. Ni minsan hindi niya naisip na aabot sila sa ganun na magagawa siya nitong saktan. Kaya napapaisip siya kung tutulungan niya na nga si Feliz. Pero sa tingin niya naman, galit lang si Alvin kaya ayun nagawa sa kanya. Kaya hindi siya magpapagamit sa Feliz na yun. Mas pipiliin niya na intindihin ng asawa dahil hindi niya rin makakaya na mawala sa kanyang asawa at ama ng kanyang anak. I'm sorry, hon. I just can't control my emotions. Tama ka nga, bumalik na si Feliz. Dapat ay pinaniwalaan agad kita. Nakita ko siya kagabi sa party na pinuntahan ko. Parang bata na nagpapaliwanag sa kanya si Alvin. Yun lang naman ang hinihintay niya. I'm sorry, okay? Hindi na mauulit. Hinaplos pa ni Alvin ang kanyang pisngi, tsaka nito hinagka ng kanyang noo. Parang may kung anong humaplos sa kanyang puso dahil sa ginawa ng asawa. Sabihin ng tanga siya, pero hindi niya makakaya na mawala si Alvin. Ma'am, bigla na lang siyang nanlamig. Mukhang nagsawa na po. Tila babata na nagsusumbong sa kanya si Pia. Malakas na napabuntong hininga si Feliz. Siguro'y natatakot na si Alvin na baka hiwalayan ng asawa kaya bigla na lamang nagkaganon. Napapansin naman ni Alvin na tila ba laging may kinakausap ang kanyang sekretarya. Konti na nga lang ay iisipin niyang parang iniimbestigahan siya ni Pia, kaya para malaman kung tama ba ang kanyang hinala ay kanya itong sinundan nang maagang nagpaalam na uuwi daw ito sa pamilya. Sinundan niya ang babae, ngunit laking pagtataka niya nang tumigil ang taxi sa harap ng kumpanya ni Espinosa. Ni Diego Espinosa na bago niyang business partner. Pumasok ito doon. Dali-dali naman siyang sumunod. May mga humarang pa nga kaya naman medyo naantala ang ginagawa niyang pagsunod. Nagdiretso siya sa opisina ni Diego. Bakit may kinalaman ng lalaki sa sekretarya niya? Walang katok-katok na binuksan niya ang pintuan. Napaawang na lang ang labi niya nang makita na magkausap sina Feliz at ang sekretarya niyang si Pia. Sa pag-uusap ng dalawa, tila ba napakahalaga nun na hindi agad napansin ang kanyang presensya. Mukhang pinadala talaga ni Feliz si Pia para matukso siya at magkasira sila ni Carla. Bukod kasi doon, wala na siyang maisip pang dahilan. So all this time, padala mo ang babaeng yan? Gulat si Feliz nang makita si Alvin, ngunit agad ding nakabawi. Kaya ka ba bumalik para ano? Para makaganti? Sirain kami ng asawa ko? Ito pa ang may ganang magalit sa kanya. Gustong manatili ni Pia doon para sana siya tulungan kung sakaling may kung anong gawin sa kanya si Alvin, pero inutusan siya nitong iwan siya. Hindi na siya yung dating Feliz. Kaya niya na ang dati niyang asawa. Bakit? Natatakot ka na ba? Mapang-asar niyang tanong kay Alvin na mabilis na nakalapit sa kanya at sinakal siya. Ngunit hindi papatalo si Feliz. Dahil nasa may mesa siya, mabilis niyang nahawakan doon ng isang lamp na hindi niya alam kung saan ginagamit at inihampas iyon kay Alvin. Aray! Napaaray na lang ang lalaki. Sa lakas ba naman kasi ng pagkakahampas niya, nagawa niya itong mapabagsak sa sahig. Anong ginagawa mo dito sa opisina ni Espinosa? Siya ang tumulong sa'yo. Imbis na sagutin ang tanong ni Alvin, ipinagbabato niya sa lalaki ang iba pang gamit sa mesa. Kung tutuusin nga kulang pa iyon kumpara sa galit na nararamdaman niya. Hindi papatalo ang dati niyang asawa, kaya mabilis itong nakatayo at sasaktan nga sana siya. Kaso nga lang ay may pumigil dito. Si Diego nakakabalik lang. Ito ang sumuntok kay Alvin na muling bumagsak sa sahig. Kasabwat ka pala ng dati kong asawa. Minura nito si Diego. Oo, at ngayon alam mo na. May ngisi sa labi namang sabi ni Diego at sinuri siya kung nasaktan ba. Mahal pa ako niyan.
Malakas na tumawa si Alvin. Naririnig mo ba ang sinabi mo? Sa tingin mo pagkatapos ng ginawa mo sa akin, mananatili pa rin yung pagmamahal ko sa'yo? Si Phyllis naman ang tumawa. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Bumalik lang ako para bawiin kung ano ang kinuha mo sa akin. Mukha namang hindi ko kayo mapaghihiwalay ng asawa mo dahil para siyang ako dati na tanga. Kaya sabay na lang kayong babagsak. Tumayo si Alvin, tsaka sila galit na tinignan at nagmamadaling umalis. Siguro ay natakot sa kanya. Ngunit nang makaalis ang lalaki, napayakap na lamang siya kay Diego. Hey, you did great. Sabi naman ito sa kanya, kaya kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ni Phyllis. Kung nung una, hinahayaan niya lamang si Phyllis kung anong klaseng paghihiganti ang nais nito, ngunit ngayon, hindi niya na kaya pang panoorin na lamang. Napagpasyahan niya na tutulungan niya ang babaeng mahal. Yun ang tumatakbo sa isipan ni Diego para na rin matapos ang lahat ng yun. Nagawa mo na ba ang ipinag-uutos ko? Tanong niya sa taong kausap sa kabilang linya. Napangiti na lamang si Diego dahil oo ang isinagot nito sa kanya. Matapos makipag-usap sa taong iyon, nilapitan niya si Phyllis. Nasa bahay na sila, nakasandal ito sa may sofa at nakapikit ang mga mata. Halatang pagod na pagod, hinagkan niya ang noo ng babae kaya naman nagising ito. Nakatulog, natatawa nitong sabi. After this, hindi ka na mapapagod pa. Tila ba nangangako siya sa babae. Napangiti naman ito at niyakap na lamang siya. Habang sa kabilang banda ay nagwawala si Alvin. Kung noong una hindi siya natatakot kay Phyllis, ngunit ngayon ay iba na. Parang ngayon lang ito natakot sa isang babae sa buong buhay niya. At hindi lang iyon basta ordinaryong takot. Ang sekretarya ko, pinadala siya ni Phyllis. Ang babaeng sekretarya mo na nakita kong katabi mo sa kama? Oo, marahil ay padala siya ni Phyllis. Pero kasalanan mo naman kung nagpatukso ka. Gulat siya sa naging sagot ni Carla. What? Anong what? Alam ko ang nakita ko. Ilang beses kayong naglalandian ng babaeng yun. Mas magaling ba siya sa akin? Napapikit na lamang si Alvin, tsaka ito na pamura. Hindi na yan ang importante ngayon. Dapat ay maunahan natin sila Phyllis bago tayo ang maunahan nila. Tsaka ito nagpalakad-lakad, kulang na lamang ay mahilo si Carla sa asawa. Ilalayo ko na muna kayo ng anak natin habang inaayos ko ang lahat ng to. Ano? Galit na tanong ni Carla. Kayo ang gagamitin nila laban sa akin. Sigaw naman ni Alvin sa asawa. Okay, pero make sure na maaayos mo ang lahat ng to dahil kung hindi, sabay tayong pupulutin sa kangkungan. At iniwan siya ng asawa na problemado. Inisip na lamang ni Alvin na hindi siya dapat magpatalo kay Phyllis, lalo na sa lalaking yun. Sino ba ang dalawa? Mga tao lang din naman na hindi dapat katakutan. Si Phyllis ay isinama ni Diego sa bahay ng kanyang tiyahin kung saan tuwang-tuwa ang tita niya na nakilala ito. Maraming salamat iho sa ginawa mong pagtulong sa pamangkin ko. Puno ng pasasalamat na sabi nito kay Diego na tanging ngiti lamang ang naging tugon sa ginang. Bago nito inilipat ang tingin kay Phyllis na labis din ang saya sa mga oras na yun. Tara, doon tayo sa loob mag-usap-usap. Ipinakilala din si Diego ng tiyahin ni Phyllis sa asawa nito at gaya ng ginang, masaya din ang Ginoo na siya ay makilala. Magpapakasal na ba kayong dalawa sa sandaling bumagsak na ang lalaking iyon? Tanong ng kanyang tiyahin. Buong akala ni Diego walang maisasagot si Phyllis sa tanong ng tiyahin kaya nagulat siya sa naging sagot nito. Wala naman pong dahilan para hindi tita. Sa mga oras na yun, tila nagsasaya ang kanyang puso kaya sa tuwa niya, walang hiya-hiya na hinagkan niya ang labi ni Phyllis kahit pasabihin na nasa harap sila ng tito at tita nito. Napangiti lang ang mag-asawa at tila ba kinilig sa kanila, miski nga siya kinikilig din. Bigla na lamang nagsisialisa ng mga investors ni Alvin upang malaman kung ano ang dahilan, hinabol niya ang isa sa mga ito. Masyado kang maraming issues, Barameda. Isa pa'y nalaman namin na hindi naman pala talaga ikaw ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito noon. Simula kasi nang maging si Alvin na ang CEO ay nagsialisa ng mga dating investors pero may mga bago din namang dumating ngunit ngayon nagsisialisa na naman. Labas naman siguro ang issues na yun sa business, di ba?
Aniya na nagpailing sa ginang. Kawawa ang anak ng dating mga may-ari ng kumpanyang ito na hindi alam kung saan mo dinala. Napamura na lamang si Alvin. Mukhang sina Phyllis ang may kinalaman kaya nangyayari ang lahat ng yun. Wala namang ibang pwede. Nang makabalik sa kanyang opisina, halos ipagbatuhan na ni Alvin ang lahat ng kanyang mga gamit sa lamesa. Swerte nga lang na walang pumapasok kaya walang natatamaan, pero kung may papasok, talagang may tatamaan sa pagbato niya. Bakit bumalik ka pa, Phyllis? Malakas nitong sigaw. Samantala si Diego kasama si Phyllis sa company niya. Masaya siyang nakikita na nakikipagkwentuhan si Phyllis sa mga empleyado niya at may ngiti sa labi. Gusto niya sanang hindi makaabala. Ngunit nilapitan niya si Phyllis para ipaalam dito ang nangyayari kay Alvin. Nawawala na siya ng mga investors. Hindi niya naman sinabi na siya ang dahilan nun. Ayaw niyang magmukhang masama sa harap ni Phyllis. Deserve naman niya. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat ng yun. Kumunot ang noo ng babae. What do you mean? Ipinadala ko sa media ang mga sinend sa'yo na picture ni Pia. Yung mga larawan na magsasabing cheater ito at nangangaliwa, hindi makakontento sa asawa. Napaawang ang labi ng babae. Yan din dapat ang gagawin ko naunahan mo lang ako. Napangiti na lamang siya at hinaplos ang mukha ng babae. Napansin niya kasing masyado itong naging busy sa pag-i-enjoy kaya parang medyo nawala sa isipan ang tungkol kay Alvin. Let's just wait and see. Tumango lamang si Phyllis tsaka siya nito niyakap. Dahil hindi alam ni Alvin ang kanyang gagawin, uminom na lamang ito sa kanyang opisina. Wala namang makapigil dito hanggang sa dumating ang asawa nitong si Carla. Gago ka kasi, hindi ka pa nakontento sa amin ng anak mo. Tsaka nito binato kay Alvin ng cellphone kung saan makikita doon ang isang article tungkol sa pangangaliwa ng kanyang asawa. Napaawang ang labi ni Alvin sa nakita at nabasa. I'm sure na ang lalaking yun at si Phyllis ang may kinalaman dito. Akala ni Alvin sasang-ayunan siya ng asawa ngunit hindi. Ikaw ang gumawa ng ikakasira mo. Nagpatukso ka sa babaeng yun. Kaya ikaw ang may kasalanan at sa tingin ko, base sa kung ano ang ginagawa mo ngayon, hindi mo na maayos pa ang lahat ng to. Mga salitang binitiwan ni Carla, tsaka nito iniwan ng asawa. Naiwan si Alvin na napapamura. Pesti talaga ang dati niyang asawa. Maayos naman ang lahat noong hindi pa ito bumabalik. Bakit naman kasi hindi pa ito napatay ng mga inutusan niya noon? Kung akala ni Alvin ay doon na natatapos ang lahat, pues nagkakamali ito dahil hindi pa yun. Sino siya? Takang tanong ni Phyllis kay Diego. Bigla na lamang kasing may naging bisita ang lalaki. Hindi nito ito nabanggit sa kanya, kaya hindi niya kilala ang lalaki. Phyllis, he's one. Hindi nito maituloy-tuloy ang sasabihin sa kanya. Parang natatakot. Natatakot sa kung anong pwede niyang maging reaksyon. He's one of your kidnappers back then. Hindi agad nakaimik si Phyllis, ngunit nang makabawi ay sinugod niya ang lalaki at pinagkalooban nito ng isang malakas na sampal. Hindi naman siya napigilan pa ni Diego. Maging ang lalaki hinayaan lamang siya nasaktan ito. Patawad ma'am, gipit lang talaga ako noon kaya napasama ako sa kanila. Pero magsasalita po ako para makulong ang dati ninyong asawa. Puno ng paghingi ng tawad na sabi ng lalaki sa kanya kaya medyo kumalma si Phyllis. Nagsasabi ba ng totoo ang isang to? Aniya kay Diego habang nakaturo sa lalaki. Yes, dahil alam niya kung ano ang kalalagyan niya kapag nagsinungaling siya. Napatango na lamang si Phyllis tsaka siya naupo sa tabi ni Diego. Sinabi na muna sa kanila ng lalaki kung ano ang isisiwalat nito sa mga pulis. Napatango-tango na lamang sila dahil nagustuhan naman nila kung ano ang sinabi nito. Napangiti siya maging si Diego na hawak-hawak ang kanyang mga kamay at pinipisil-pisil yun. May mga tao talagang napipilitang kumapit sa patalim dahil sa hirap ng buhay. Ngunit kahit ano pang dahilan, hindi dapat gumawa ng masama ang isang tao, lalo na kung makakasakit ng kapwa. Habang sa tahanan ng mga Barameda ay nagising na si Carla. Kung patuloy siyang mananatili sa tabi ng asawang si Alvin, madadamay lamang siya at ang kanilang anak, kaya mabuti pang iwanan na rin nila ito.
Wala na ring pag-asa pa na magbago ang lalaki. Tsaka dapat noong una pa lang, ginawa niya na yun noong nakita niya ito na may katabing ibang babae sa kama. Hawak-hawak ni Carla sa isang kamay ang anak habang sa isa naman, dala niya ang kanyang bag na may mga lamang gamit nila at pera na rin na panggastos. Tsaka naghihiganti rin kasi si Feliz. Baka madamay pa ang bata na hindi niya maaatim dahil labas ang anak nila ni Alvin sa gulong yun. Palabas na sana si Carla, kaso nga lang ay pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya si Alvin. Napuno ng galit ang mata nito nang makita kung ano ang dala niya. Lalo na sinabi ng anak nilang, "Mami, hindi po natin kasama si Daddy?" Tanong ng bata. Sa galit ni Alvin, sinakal nito ang asawang si Carla. Kaya ang anak nila ay tila takot na takot. Sinubukan si Alvin na pigilan ng mga kasambahay, ngunit walang nagawa ang mga ito. Pinakuha lamang ng lalaki ang anak at pinadala sa kwarto. Sasaktan muli sana ni Alvin ang asawa nang biglang nagsidatingan ng ilang mga pulis at tinutukan ng baril si Alvin, kaya nabitiwan nito ang asawa na halos hindi na makahinga. "Hinuhuli ka namin, Alvin Barameda, bilang mastermind sa tangkang pagpatay sa asawang mo dati na si Feliz Quezon." Matapos sabihin nyo ng mga pulis, ang pagpasok naman ni Feliz na kasama si Diego. Masamang tinignan ni Alvin ang mga ito, pero nanatiling walang emosyon si Feliz habang nakatingin sa dating asawa. Titiyakin niyang makukulong ito at hindi makakalaya pa para hindi na makapanakit ng ibang tao. Salamat sa... Hindi na naituloy ni Carla ang sasabihin dahil pinusasan din ito ng mga pulis. Akala siguro ng babae makakaligtas ito't hindi madadamay sa pagkakakulong. Ngunit mali ito doon dahil damay ito dahil may kinalaman ito sa lahat ng nangyari noon at hindi man lang ito nagsalita at isiniwalat ang katotohanan. "Bakit pati ako? Maawa ka, Feliz, maawa ka. Paano na ang anak namin? Wag na ako, Feliz. Nagsisisi na ako." Umiiyak na sabi ni Carla na kulang na lang maglumuhod sa kanyang harapan para lamang patawarin niya at palagpasin ang kung anumang nagawa nitong kasalanan. "May alam ka, Carla, at pinili mong manahimik. Ikaw din ang gumawa ng kung anong kahihinatnan mo't hindi ako." Ani at hindi man lang makikitaan ng awa para sa babae. Hindi siya naawa kay Carla. Wala siyang nararamdamang ganun. "Maawa ka, Feliz." Muli ay sabi ng babae. Hindi pa kasi inuutos ni Diego sa mga pulis na ilabas na ang babae kaya naman hindi pa ito inilalabas. Pero labis na nagpaisip sa kanya ang salitang binitiwan nito. Awa? Ito ba ay naawa sa kanya noon? Hindi naman, kaya bakit rin siya maaawa dito? "Huwag kang mag-alala. Mapupunta sa mabuting kamay ang anak niyo," sabi niya, kaya mas lalo lamang napahagulgul ang babae. Masasabi niyang hindi sinuwerte sa magulang ang anak ni Carla at Alvin dahil parehong masamang tao ang naging mga magulang. Si Carla ay nagbabago naman, ngunit kailangan pa rin itong harapin ang kasalanan. Kinuha nila ni Diego sa mga kasambahay sa bahay na iyon ng bata. Alam na nila ni Diego kung saan dadalhin ang bata. "Saan niyo po ako dadalhin?" tanong ng bata sa kanya. Pinilit ni Feliz nang nginitian ng bata. Naaalala niya kasi dito si Alvin. Hindi maipagkakaila na kamukha ito ni Alvin, kaya siguro naging Vincent ang pangalan nito. "Sa lugar kung saan ka magiging safe," aniya na ikinatango na lamang ng bata. Akala nila ay tatahimik na ito at tapos nang magtanong, ngunit hindi. Muli itong nagtanong sa kanya. Wala namang choice si Feliz kundi sagutin yun. "Ang mami at daddy ko po, nasaan po sila?" Unti-unti niyang ipinaliwanag sa bata ang lahat. "May mga nagawang kasalanan ng mami at daddy mo. Lalo na ang daddy mo't kailangan niyang pagbayaran iyon." Halatang naiiyak na ang bata, ngunit pinigilan lamang. Dinala nila ni Diego sa isang bahay ampunan ng bata kung saan mapapanatili nga ang kaligtasan nito doon, tsaka sila umalis. Samantala sa kulungan, panay ang pagwawala ni Alvin. "Hoy, tumahimik ka nga dyan. Huwag kang makailam. Hindi mo ba ako kilala?" Nakakulong na nga ito'y mayabang pa rin. Ngunit ang angas ni Alvin, mabilis ring nawala nang upakan ito ng isa sa mga nakakulong. "Ang yabang mo. Walang may-ari ng kumpanya dito. Tsaka ninakaw mo lang naman sa dati mong asawa. Dito sa kulungan, pantay-pantay tayo." Muli ay sinuntok nito si Alvin na hindi naman nakapalag
kaya ang mga kasama niya sa seldang iyon ay nagtawanan na lamang. Tinawag ni Alvin ang mga pulis para sana ilipat siya o palayain na siya dahil babayaran niya naman ang mga ito. Kaso nga lang walang lumapit kaya tinawanan lamang ito ng kanyang mga kasama. Kasama si Diego, dinalaw nila si Alvin sa kulungan. Hindi dahil sa naaawa sila dito, kundi para sa kanilang pansariling pakay. Anong ginagawa niyo dito? Galit na tanong ng lalaki na puno ng pasa ang muka. Wala siyang nararamdamang awa para sa lalaki sa mga oras na yun, kundi galit pa rin. Tiyak na may nagawa ito, kaya naman napagtripan ng mga kasama sa loob ng kulungan. Nabuhay ka pa kasi nun. Mga bobo talaga ang inutusan ko. Nagawa pa nitong tumawa na parang kung ano lang ang topic nila at hindi buhay ng tao. Isang malakas na sampal ang ipinagkaloob niya kay Alvin na kulang na lang tumabingi ang pisngi nito. Sasaktan nga sana siya ni Alvin para makaganti man lang, kaso ay nahawakan ni Diego ang kamay nito. Gustong gusto nitong suntukin si Alvin sa mga oras na yun, kaso nga lang ay pinigilan nito ang sarili dahil wala naman itong mapapala kung gagawin yun. Maniwala ka man o sa hindi ay tutulungan kita na makalaya. Basta sumang-ayon ka lang sa gusto ko. Napatingin si Phyllis kay Diego sapagkat wala siyang kaalam-alam sa kung ano man ang sinasabi nito sa mga oras na yun. Napangiti na lamang si Alvin. Mukhang maganda rin palang kausap ang tumulong kay Phyllis. Sige, ani Alvin na may ngiti sa labi. Nilabas ni Diego ang isang dokumento na kailangan ng pirma ni Alvin at pinapirmahan niya iyon sa lalaki. Yun lang naman talaga ang talagang pake at sinamahan siya ni Phyllis para doon. Basta pirmahan mo lang yan ay tutulungan kitang makalaya. Ako na ang bahala kay Phyllis. Madiing hinawakan ni Phyllis sa braso si Diego. Sinasabing hindi ito sang-ayon sa sinabi ng lalaki. Pero si Diego, pinanatili ang mukhang walang ekspresyon para hindi magduda si Alvin. May dala na ring ballpen si Diego kaya inabot nito iyon kay Alvin para mapirmahan na. Walang pagdadalawang isip na pinirmahan iyon ni Alvin sa pag-aakalang makakatulong nga iyon para ito ay makalaya. Ngunit mali doon ng lalaki. Salamat. Pinatunayan mo na may mga masasama pa rin palang tao na katulad mo ang kayang utuin. Anong ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Alvin, tsaka lamang nito binasa kung ano ang pinirmahan. Dahil sa kasulatang iyon na pinirmahan ni Alvin, binabalik na nito ang lahat ng para kay Phyllis, maging ang kumpanya. Hindi ko kasalanan kung basta mo na lamang pinirmahan at hindi mo man lang binasa kung anong nakasaad, kaya wag mo kong sisihin. May ngisi sa labi ni Diego at itinago na sa suit nito ang dokumento. Susuntukin sana ni Alvin si Diego, kaso ipinigilan ito ng pulis at kaagad na ibinalik si Alvin sa kulungan. Wala kang sinabi sa akin na gagawin mo yun. Paglabas nila ng kulungan ay may tampo si Phyllis kay Diego. Para naman hindi maghinala ang dati mong asawa, diba? Pabirong sabi ni Diego. Mabilis na nabalik ang dapat naman talaga na para sa'yo. It's good, right? Imbis na bigyang kasagutan ng sinabi ni Diego, hinagka na lamang ni Phyllis ang labi nito. Napangiti na lamang si Diego bago nito isinara ang pinto ng sasakyan. Ayos na ang lahat. Nakakulong na ang dating asawa ni Phyllis, kaya wala na itong dapat pang isagawa na paghiganti. Ngunit siya ay hindi pa kontento. Kung noong una'y tumutulong lang siya, ngayon ay parang siya ang naghihiganti. Siguro'y natatakot lamang siya na baka may magawa pa si Alvin at sila ay balikan, kaya dapat siyang makasigurado na hindi na ito makakapanggulo. Naunang pumasok ng mansyon si Phyllis, kaya tinawagan na muna niya ang pulis na kanyang kakilala. Pero hindi mamamatay, pahirapan nyo lang. Aniya tsaka ibinaba ang tawag. May tiwala naman siya dahil marunong sumunod ang mga ito. Tulungan nyo lang ako na makalaya dito para mabawi ko kung anong nawala sa akin at malaking halagang makukuha nyo sa akin. Ani Alvin sa mga kasama niya sa loob ng kulungan. Napangiti ito nang makita na nag-uusap-usap ang mga ito bago muling ibinaling ang atensyon sa kanya. Ano, gusto nyo bang magkapera? Kayang-kaya kong ibigay yun sa inyo. Basta tulungan nyo lang ako. Sabi pa ni Alvin na nagpangiti sa mga preso. Kaya natuwa siya ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na nawala at napalitan ng pag-iling-iling. Kaya nagsimula ng kabahan si Alvin, lalo na nang palibutan siya ng mga ito. Gago ka ba? Isang tulad mo ang tutulungan ko. Hindi namin gagawin yun.
Jackpot ka na sa una mong asawa. Kaso nga lang ginago mo pa. Wika ng isa, tsaka nito pinagkalooban ng suntok si Alvin. Kapag nakalaya ako dito babalikan ko kayo. Akala siguro ay matitinag ang lalaki ngunit hindi. Muli lamang nitong sinuntok si Alvin. Hindi ka na makakalaya pa dito. Pangaasar nito kay Alvin na unti-unti nang nangihina dahil sa magkakasunod na suntok na natamo nito mula sa mga kasama sa kulungang yun. Samantala si Diego, masayang pinagmamasdan si Feliz na tinutulungan si Manang na magluto. Napapangiti na lamang siya. Masayang makita na ganoon ang babae. Yung kalmado lang at walang iniisip na kung anuman at ini-enjoy lamang nito ang buhay. Nandyan ka pala. Tikman mo nga to kung masarap. Nang mapansin na siya ni Feliz, wala na siyang choice kundi ang lumapit at tikman ang lasa ng niluluto ng mga ito. Ano, masarap? Hindi siya sumasagot. Si Mana nga ay nagpaalam na may gagawin lang muna kaya iniwan na muna sila. Sumagot ka kasi, anong lasa? Inis na sabi ni Feliz sa kanya. Lasang pwede ka ng mag-asawa. Namula naman ang babae kaya napangiti na lamang siya. Bago pa maubusan ng sabaw ang niluluto nito, pinatay na ni Feliz ang kalan at gano'n na lamang ang gulat niya nang halikan siya nito. At sino ba naman siya para tumanggi? Dala ang batang si Vincent ay si Carla naman ang dinalaw ni Feliz at Diego. Batid nilang namimiss ng bata ang ina nito't ganon din si Carla. Miss na nito ang anak at tama nga sila. Anak! Masayang masaya si Carla na makita ang anak niya. Kaagad nga nitong niyakap ang bata habang silang dalawa ni Diego ay nasa isang tabi lamang at pinapanood ang mga ito. Ayos ka lang ba? Sinong nag-aasikaso sa iyo ngayon? Kasabay noon ang pagpatak ng mga luha mula sa mga mata ng babae. Ang mga madre po, ang bait po nila. Kaya dumako ang tingin ni Carla sa kanilang dalawa ni Diego. Dinala namin siya sa isang bahay ampunan para mapanatili ang kanyang kaligtasan. At least doon alam namin na lalaki siyang mabuting bata. Paliwanag niya kay Carla. Wala rin naman kasi siyang kilala na kamag-anak. Maging kay Alvin ay wala rin. Sabi po nila, kailangan niyo daw po ni Daddy na magsisi po sa mga kasalanan niyo po. Kailan po yun matatapos, Mami, para makasama ko na po kayo ni Daddy? Naluha na ang bata at hindi na talaga mapigilan ng maiyak sa mga oras na iyon. Siya ay pinigilan lamang na maging emosyonal. Hindi siya naaawa sa mag-asawa, kundi sa anak ng dalawa na kailangang mawalan ng magulang dahil pagbabayaran ng mga ito ang kanilang mga kasalanan. Huwag kang mag-alala dahil maayos naman ang pag-aalaga sa kanya doon. Wika ni Feliz. Makalipas ang ilang minuto, tumigil na sa iyakan ng dalawa. Nagpaalam sila kay Carla na kailangan na nilang umalis at ibabalik na din nila sa ampunan ng batang si Vincent. Salamat. Para saan? Takang tanong niya kay Carla na may pakailan pa rin kayo sa bata at hindi mo siya dinamay sa galit mo sa amin. Doon pa lang, lubos na ako nagpapasalamat, Feliz. Ani Carla at hinawakan pa ang kamay niya. Kung mayaampun sa kanya ay ayos lang. Siguro nga hindi kami ang mga tamang magulang na dapat magpalaki sa kanya. Kung sakaling magkakaganon, hahanapin ko na lamang siya. At least, alam ko na nasa mabuting kamay siya. Kung yan ang gusto mo, yun na lamang ang kanyang nasabi. Alam ko naman na matagal pa akong makukulong dito. Pero ayos lang dahil deserve ko naman to. Mahina pa itong natawa. Pero nagbabago ka na. Malay mo isang araw makalaya ka na. Pagpapalakas niya sa loob ng babae, tsaka ito tinapik sa balikat. Bago sila tuluyang umalis, kumaway pa si Vincent sa mami nito at doon ay tuluyan na nilang inalis doon ang bata. Nang lingunin niya si Carla, nakita niya itong umiiyak. Nakikitaan niya ang babae ng labis na pagsisisi sa mga ginawa at tanging ang gusto na lamang ay makasama ang anak. Sana ay isang araw, makita niya rin ganoon si Alvin. Good morning, Ma'am Feliz. Masaya si Feliz na naibalik na sa kanya ang kumpanya ng kanyang mga magulang, maging ang iniwang yaman ng mga ito, kaya naibalik niya na rin sa board ang tito at tita niya na masaya para sa kanya. Diego, natutuwa niyang sabi dahil naka-attend si Diego sa kanyang paparty. Kasi naman sabi nito ay may kailangan daw itong ayusin sa sariling kumpanya, kaya baka hindi ito makadalo. Sa sobrang kasiyahan ay nayakap niya pa ito. Mahina na lang tuloy na natawa ang kanyang tito at tita.
Sweet nyo naman, baka lang gamin kami. Panunokso pa nito. Napuno ng kwentuhan ng conference room. Masayang kwentuhan nang bigla na lamang namatay ang ilaw, kaya napuno siya ng kaba sa kung anong posibleng nangyari. Dasal niya nga ng mga oras na yun na sana wala namang masamang mangyari sa kanila at mapanatiling ligtas ang lahat. Ngunit ang pag-aakala niyang baka may masamang mangyari ay nanatili lang na pag-aakala. Diego, ikaw ang may pakana? Tanong niya sa lalaking nakaluhod ang isang tuhod sa kanyang harapan at may hawak ng isang maliit na box na may lamang singsing. It's part of it. Sabi na lang ng lalaki, kaya naman napairap si Feliz. Natakot pa naman siya tapos ganun lang pala yun. Mag-yes naman talaga ako dapat pero sa ginawa mo, baka no na lang. Iritado niyang sabi. Okay, I can wait naman. Kahit gaano pa katagal. Tatayo na dapat ito pero kanyang pinigilan. Ang bilis mo namang kausap, isuot mo na. Utos niya sa lalaki kaya napangiti na lang ito tsaka napailing-iling. Mabilis na sinuot ni Diego ang singsing kay Feliz at wala itong sinayang na oras. Mabilis na tumayo upang hagkan ng labi ng babaeng mahal. Palakpakan ng kanilang narinig sa paligid habang ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Invited kami ma'am ha? Sabi ng isa sa mga empleyado. Oo naman, kahit na isama niyo pa ang pamilya ninyo. Wika ni Diego. Ito na ang sumagot para sa kanya, kaya napailing na lamang si Feliz. Nang magtama ang tingin nilang dalawa ng lalaki, hinagka nito ang kanyang noo, tsaka sila sabay na napangiti. Sa huling pagkakataon ay kanilang dinalaw si Alvin para malaman kung nagbago na ba ito o kung pinagsisisihan na ba ang lahat ng kasalanang ginawa. Sa kanilang pagdalaw ay isang namamayat na Alvin ang humarap sa kanila. Mabalbas na din at nagiba na ang kulay, hindi tulad noon na kutis mayaman. Siguro'y masaya ka na ngayon. Sa tono ng boses nito, tila ba kinukonsensya pa siya ng lalaki. Maswerte ka na hindi ka pa pinapatay sa loob. Galit na sabi ni Diego dito. Siniko niya ang asawa. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa loob. Kasalanan mo kung bakit mo nararanasan lahat ng yan at hindi namin kasalanan. Aniya kay Alvin. Kumusta ang maging ako? Pagtatanong nito. Nakakulong din si Carla tulad mo. Pero ang anak niyo hindi ko maaaring sabihin kung nasan. Baka yun pang maging dahilan para tumakas ka. Sa tingin mo ba ang ilalagay ko sa panganib ang buhay ng anak ko? Hindi na siya sumagot pa. Aalis na kami. Aniya at tumayo, ngunit hinawakan ni Alvin ang kamay niya na mabilis niya namang binawi dito. Susuntukin na sana ni Diego si Alvin kaso'y pinigilan niya ito. Ayaw niyang masaktan ng kamao nito para sa walang kwentang si Alvin. Patawad sa lahat ng nagawa ko, Feliz. Puno ng paghingi ng tawad na sabi nito. Oo, nakikita ko naman na nagsisisi ka na, pero kailangan mo pa rin na pagbayaran ng lahat. Aniya at tuluyan na silang umalis ni Diego doon. Naawa ka ba sa kanya? Tanong ni Diego sa kanya nang nasa labas na sila ng kulungan. Hinarap niya ang asawa. Hindi. Simple niyang sagot na ikinatango na lamang ni Diego. Matapos sa kulungan, nagtungo sila sa kanyang kumpanya. Oo sa kanya, ang iniwan para sa kanya ng mga magulang. Kung ang dating plano nila ni Diego na kapag naayos na ang lahat at natapos na ang paghihiganti niya, ay babalik sila sa ibang bansa, ngayon ay iba na. Sa Pilipinas na sila maninirahan at bubuo ng kanilang sariling pamilya. Nagulat na lamang si Feliz dahil isang tarpaulin ang sumalubong sa kanya. Ang tarpaulin na iyon ay 2 empleyado niya ang may hawak sa magkabilang gilid. Thank you Ma'am Feliz ang nakasulat doon. Simula kasi nang mabalik sa kanya ay nag-iba na ang pamamalakad. I'm so proud of you my wife. Sabi naman ni Diego na nasa tabi niya lamang kaya mas lalo lamang nagsaya ang kanyang puso. Hula niya nga'y may kinalaman dito ang mahal niyang asawa. Thank you guys. Thank you so much. Yun na lamang ang kanyang nasabi. Ma'am Feliz, sigaw ng isang babae na kadadating lang. Si Pia iyon, may dalang cake para sa kanya. Ito na nga rin pala ang bago niyang sekretarya. Iba na ito ngayon at nakatagpo na ng lalaking magmamahal dito ng tunay. Kahit na kung ano-anong trabaho ang pinasok nito noong una. Salamat dito Pia. No ma'am, thank you po.
Ngumiti na lamang siya sa babae. May nakahanda na rin palang mga pagkain dun kaya nauwi sa salo-salo. Masaya nilang pinagmasdan ni Diego ang kanyang mga empleyado. I'm sure kung nasan man ang mga magulang mo ay proud na proud sila sa'yo. Kahit na noong unay nabigo ko sila at naging tanga ko. Umiling ang kanyang asawa. Halatang hindi nagustuhan ng kanyang tinuran. Joke lang naman, agad niyang binawi ang kasasabi lamang. Hindi naman masama ang magmahal, pero maling tao lang ang minahal mo noong una. At dumating ka na tinulungan ako at itinama ang lahat. Utang ko ang lahat sa'yo. Hinawakan ni Diego ang kamay niya at hinagka ng likod ng kanyang palad. Sobra naman ang ibinayad mo sa akin. Ano naman? Kasal. Napangiti na lamang siya sa isinagot nito. Kung nung una ay ikinasal siya sa lalaking pera lang na naiwan ng kanyang mga magulang ang habol, ngayon naman ay kasal na siya sa lalaking alam niyang mahal siya at handang ibigay sa kanya ang lahat basta mapasaya lang siya. Kaya tapos na. Tapos na ang paghihiganti niya sa dati niyang asawa na niloko lamang siya. Dahil ngayon, masaya na siyang mamuhay kasama si Diego Espinosa, ang lalaking mahal na mahal siya at mahal na mahal niya.